Marcos. Tapos na ba? Oo, tapos na Marcos. Bakit ayaw mo marinig ang oras ukol sa kaluluwa? Ito'y nagugulta ukol sa dalangan ng mga tao para sa mga nasa kabilang buhay na. Una, ang iyong ama at ang iyong panganay na kapatid at bunso. Tsaka si Anita, lalo-lalo na kay Anita. Ayaw kong marinig ang malungkot na tinig ng batingaw. Lumakad ka na Marcos sa kubo ni Labasan. Tila may bulasyon o kailangan nila ng mga awit o manunukto. Sinang naman? Kung alam lang ni Inay ang lahat, hindi ako itataboy sa kasiyahan. Kayo po ba ang ina ni Marcos? Ako nga ho. Nais ko lamang ipabatid ang utos ni Don Teyong na dapat na kayong umalis dito. Sinasumsum niya ang lupang ninyong sinasaka. Inang, matalim ba ang takbo? Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Kung tayong dalawa na lamang ang nabubuhay dito sa daigdig. Si Anita ay lihim na naging kasintahan ni Marcos, mahigit ng 1 taon noon. Sa nang dumating si Anita sa kanilang bayan buhat sa pag-aaral sa isang kolehiyo ng mga madre sa Maynila. Si Marcos ay nagsimpa na ng malaking pag-ibig sa kanya. Alam ni Marcos ang kaniyang kalagayan na halos ay lumaki sa ibabaw ng kalabaw. Marcos, Anita, nagbalik ka. Kamusta ang iyong pag-aaral ng kolehiyo ng pagmamadre sa Maynila? Eto, nakatapos na. Marcos, andyan ka pala. Ano ang iyong binabasa? Isang nobela, Anita. Halika, samahan mo akong bumasa. Ba? Oo, salamat sa pagkikita. Marcos, matagal na kitang iniibig. Anita, 30 araw ang tanin na mag-ina upang lisanin ng lupang gayong ang sabi ay ari ng kanilang ninuno. At binubuhisan na nila at sinasumsam pa ngayon. At saka silang mag-ina ay tinataboy. Sino ang hindi magdadalang puhot sa gayong pagkabuktutan dahil sa kanyang ina, natutong magtiim si Marcos ng kanyang galit. Wait lang. uy Mars, balo yun yung abalitan. May kasakit siya kami, Anita. Totoo ba ito? O ano? Anita, nasan ka? Huwag na po kayo magpumasok. Umalis na po kayo. Na rin ako papayag na mag-itong sumlit. Anak, uminahon ka. Hindi na tutulog ang mga basala sa mga magtiis talo. Magtiis, gaano kahirap ang ating pinulan upang ito'y maging maganda. Tapos mapupunta lang sa iba. Marcos, 2 linggo na lamang natitirang taning sa pagtutuos yung dalawa ni Don Teyong. Huwag kang mag-alala nang nalaglag na po mga daon sa kanyang panahon. Walang alipin kung hindi magpapalipin. Ikaw pala, Marcos. Kumusta? Isa lang ba ang balita sa pagwala ni Don Teyong? Dahilan na nasuwag siya ng kalabaw. Nila na pagmamayari mo yung mga kalabaw na yon. Ngunit hindi ako naniniwala dahil maamo ang iyong mga kalabaw. Mapalad ang mga harap na walang Panginoon. Taning sa pagtutuos yung dalawa ni Teyong. Laban. Nais ko lamang ipabati. Na rin ako papayag na mag-itong sumlit. Go. Go. Ukol sa kalulu. Eksena?